Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. A blessed morning, church. Magandang umaga po sa bawat isa. Joy and peace from the Lord Jesus Christ be with you all po. And napakasarap po na magtipon sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus sa umagang ito. Dahil alam ko po na may iisa ho tayong puso. Ito po ay pasalamatan, sambahin at itaas po ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo. As we sing song to Him and as we come to Him, may our life be pleasing, holy, and acceptable to our Lord Jesus. Kaya po tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, O Father, You are worthy, Lord, of all of our praises, Father. Ang aming pong buong buhay, aming buong pag-ibig, Lord God, aming buong kalakasan ay nararapat lamang po sa inyo, aming Ama. Father, we are in awe of you, Lord, sa kabutihan, sa katapatan at biyaya niyo po sa amin, aming Ama. Salamat, Lord, sa habag at pagpapatawad po ng aming mga kasalanan, Lord God. Ngayon po ay malaya po kaming nakakalapit, natatawag kang aming Ama. Malaya po kaming nakakasamba at nakakapagbigay ng pasasalamat sa inyo, aming Diyos. Father God, sa umaga pong ito, nawa, Lord, makita niyo sa aming mga puso, Lord, yung naisin po naming masamba at mapurihan, Lord, ang banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Father, help us to remember your love, your grace, your mercy, Lord, to us. At tulungan niyo po kami, turuan niyo po kaming umawit sa umagang ito, aming Ama, ng kaaya-aya at kalugod-lugod, Lord, sa inyo pong banal na harapan. Salamat sa pribilehiyong ito, aming Ama. Naway makita niyo po sa aming mga puso na iniibig ka namin, aming Ama, na para sa inyo lamang po ang aming mga buhay. Father, we need the power of the Holy Spirit, Lord, to work, Lord, within us. At sa umaga pong ito, aming Ama, may we bring glory and honor to your name, Lord God. We worship you, Lord. We desire you. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget
His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Even when I've strayed away, His love has sought me out and found me. He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Think about His love, you think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For the highest the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love, we think about His goodness, we think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Oh, great is the measure of our Father's love. Thank you, Lord God. Oh, great is the measure of our Father's love. Let's give a clap offering to our God. We thank you, Lord, for your great love for us, Father. Sending us your only begotten Son to us, Father. Come on, church, let us clap our hands for our Lord Jesus Christ. Oh, we bless your name, Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the
Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. We sing, Lord, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Thank you, Father. Thank you, our Lord Jesus Christ. Lahat po ng aming pasasalamat ay sa inyo, aming Panginoon. Salamat, aming Diyos, sa pararanas mo sa amin, Lord. Ang iyong pag-ibig, Lord. Ang iyong presensya, aming Ama. Father, we thank you, Lord, for this privilege, Lord, to be here in your presence, Lord. Tanging sa biyaya niyo lamang po, aming Ama, kung bakit kami nagtatagumpay, aming Panginoon. Kung bakit kami nagpapatuloy. It's because Christ holds us, Lord. Because of the love that you have for us, Father. Patuloy na aawit ang aming mga puso sa inyo, aming Diyos. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is solely bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus
is now and ever is my peace. Oh, the chains are released. I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Be glorified, be magnified, our Lord Jesus Christ, our Lord and our Savior, the King of Kings and Lord of Lords. We exalt your name, Lord. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Are the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center.
Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, this is our life, Lord Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Praise you, our Lord Jesus. We glorify your holy, holy, holy name, Lord. You alone are worthy of all our praises, of all the honor, all the glory, Lord. All the thanksgiving belongs to you alone, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, our Lord Jesus Christ. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, aming Ama, na bumalot sa aming karumihan. Ngayon, aming Ama'y malaya po kaming nakakatayo sa inyo pong banal na presensya. Lord Jesus, we are here, Lord, to please and to know you, to enjoy your presence forever, our Lord Jesus Christ. Aming Ama, tulungan niyo po kaming patuloy, Lord, na naisin, na sambahin ka sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord Jesus, continue to know us, to know our thoughts, Lord, our desires, aming Ama. May it be only for you, our Lord Jesus. Aming Ama, sa aming pong paghihintay, tulungan niyo po kaming panabikan ng iyong presensya, Lord. Na araw-araw aming Ama ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod, Lord. Maging masamyong na handog, Lord. Lahat po ng aming gagawin, iisipin naming Ama sa inyo pong harapan. May you be pleased, Lord, in our worship to you, our Lord Jesus. Kayo lamang po ang nakakakita, Lord, ng nilalaman ng aming mga puso. Kayo lamang po ang nakakaalam ng naging pagsamba po namin sa inyo, aming Ama. Continue to cleanse us, Lord. We ask, Lord, for a humble heart for you, our Lord Jesus. Aming Ama, patuloy po namin dinadalangin that you continue to reveal our Lord Jesus Christ, Lord, in this church. Nang sa gayon, aming Ama,
Magpatuloy kaming nananatili ang paningin sa inyo, aming Panginoong Jesus. Salamat po aming Ama sa oras na ito, sa pagkakataong ito, Lord, for this privilege and this joy, Lord, that you have given us. Patuloy po kaming aasa sa inyong katapatan, sa inyong biyaya at habag sa aming mga buhay, aming Ama. Sa inyo po namin maingat na ibinibigay ang aming buong buhay ng may pasasalamat, ng may paghanga, Lord, at pagdakila sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, dear God. We love you, Lord. We honor you, and we fear your holy, holy, holy name. Salamat po aming Ama. All the glory and honor belongs to you alone, our Lord Jesus Christ. This we pray only in the name of our Lord Jesus Christ, and your church says, Amen and Amen. To God be all the glory po, and you may now be seated as you listen to the Word of God. Magandang umaga po sa inyong lahat. This morning, our topic will be our eternal fellowship with our Lord Jesus Christ. Hindi ho pwedeng mawala ang panalangin sa church, lalo na ho tayo sa ating personal na ugnayan sa ating Panginoon. As we can see, malapit na po tayong tubusin ng Panginoon, kunin ng Panginoon. Nawa po ay maging handa tayo lagi. If you have your Bible with me, turn with me in the book of 1 John chapter 1, verses 1 to 4. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Babasahin ko sa English and I will explain it in Tagalog. Verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands, concerning the word of life. That's only verse 1. Kung mapapansin po ninyo, si Apostle John, tuwing magsasalita po siya, lagi siya nagsisimula sa in the beginning. Kasi siya po yung author na ginamit ni Lord sa book of John, in the beginning. God, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ito rin, in the beginning. Yung beginning nito ay yung pasimula, hindi ho ng creation, kundi yung pasimula ng tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Kasi po si John ay isa po siyang witness, testigo. Apostol po siya ng Panginoon. Sabi niya, yung anong yung narinig namin at nakita namin sa aming mga mata, nahawakan namin sa aming mga kamay. A good testimony. Concerning the word of life, ang salita ng buhay, which is our Lord Jesus Christ. Ito, sinishare niya po niya para maipasa sa atin. Verse 2, the life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life which was with the Father, and was made manifest to us. Verse 3, that which we have seen and heard, and we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. May the Lord bless His word. Let us please bow down in prayer. We simply ask you, Father God, that you might bless your word. Tulutan niyo po, Ama, na aming masambitin ang banal yung salita at ang banal yung pangalan ng may kagalang-galang para sa karangalan po ng inyong pangalan. Salamat po, patnubayan kami ng banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, si John, pag sinulat niya, naniniwala tayo kasi nakasama niya ang Panginoon sa loob ng mahigit 3 taon. Nakapiling po niya. At ngayon, sinasabi niya kung ano yung nakita namin, narinig namin, nahawakan namin, ay ibinabahagi namin sa inyo ang salita ng buhay, the word of life.
Kaya ito, ang nasabi niya, that which we have seen and heard, proclaim also to you, that you also may have fellowship with us. Yung word ng fellowship, ito po yung ating ibibigay diin. Kasi ito po ay, sa Greek word ay koinonia, fellowship. Mas malalim po ito sa nakikita natin, nakikipag-fellowship tayo sa isa't isa. Koinonia. That's why in the beginning of 1 John, the Apostle John says that one of the signs that you are really know God is you have fellowship, koinonia, with Him through the Spirit. Meron daw po, ang totoong palatandaan ng totoong Christian ay may fellowship sa Diyos Ama, may fellowship sa Diyos Anak, at may fellowship sa Espiritu Santo. Pero yung po ay napakalalim. Kasi the goal of this letter were fellowship with God and His church. First of all, our fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung fellowship na yun, yung po yung ating dinadala sa fellowship ng church. Kaya hindi porke nagtitipon tayo, fellowship na. Sinasama po rito ang ating ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang word na fellowship ay napakalalim. Kaya yung koinonia fellowship, hindi lamang po ito sa atin sa church, but also in our family. Koinonia fellowship po. That's why the readers are already Christian. Mananampalataya na po yung kinakausap ni Apostle John. But John wants them to experience the fellowship with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. Mamaya babasahin ko po sa inyo ito. That's why God begins to come alive to you. Dumating po siya sa atin sa tamang kaparaanan at tamang kapanahunan. At ngayon po, ang Diyos ay nais magsalita sa atin. Kasi fellowship eh. Yung fellowship, hindi lamang po ito yung sama-sama tayo. Ito po ay nagkakaroon tayo ng conversation. Nag-uusap tayo sa isa't isa. That is fellowship. Kaya pagkatapos po ng church natin gathering, mapapansin po ninyo, ang iba nag-uuwian na. Ang iba hindi pa. Pero maririnig nyo, ang ingay-ingay, nagsasalitaan, nag-uusap. That is the sound of fellowship. Yung iba ayaw pang umalis kasi gusto pa nila makipag-fellowship sa kanilang kapatiran. Yung iba naman, pasong-paso. Gusto nila pagtapos, uuwi na kagad sila. Ayaw nila makipag-fellowship. And that is the danger of some na ayaw po makipagtipanan, makipag-fellowship sa isa't isa. That's why in Christ, we have fellowship with God and with other believers because we hold things in common. Iisa naman eh. Jesus in me has fellowship with the Jesus in you. Pare-pareho ang Panginoon na sa ating puso. So nakikipag-fellowship tayo. Kaya lang, ang fellowship, ang Diyos ay nagsasalita rin sa atin. Di ba? Kaya lang yung pag sinabi rito na ang Diyos ay nagsasalita, fellowship, yung word na binasa ko sa inyo, koinonia, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nagsasalita ng ibang salita. Kino-confirm lang ni Lord kung ano yung kanyang sinasabi. Kasi minsan sa mga Christian, ang mga tao, akala nila pag nagsalita ang Diyos, unique ang salita ng Diyos sa kanya. God told me, yung word na God told me. Sinabi ng Diyos sa akin. Sabi ng Diyos sa akin, pautangin mo raw ako. Hindi ko totoo yun. Okay, sabi ng Panginoon sa akin, pakasalan mo raw ako. Yun po yung mga hyper faith. Na sila na ho ang nag-iimbento ng sinasabi ng Diyos na wala namang sa Biblia o hindi man lamang sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Yung the word, God told me, mag-ingat tayo sa ganong salita. Sabi ng Diyos sa akin, ako, kahit sa YouTube, hindi ko pinapansin yung mga ganon. Kasi pag sinabi ng Diyos sa iyo, sasabihin din sa akin. At ang salita ng Diyos, hindi ho nagbabago. Hindi pwedeng salungatin ng Diyos ang kanyang sariling salita sa banal na kasulatan. Sabi ng Diyos, yan po. Yung iba naman, natatakot dahil sinabi raw ng Diyos. Sumusunod sila. Sabi ng Diyos, pakasalan mo raw ako. Sabi ng Diyos, pautangin mo. Yung bang, ang dami ho nabobola sa mga ganon. And that's why we believe that God will never speak to you in a way that contradict His word, which is the Bible. That's why the word koinonia or fellowship is very important. It is the experience of God's presence. Does not happen when God delivers a new word.
But when the word of life is made manifest to us, 1 John chapter 1 verse 2. Yun ang gusto ni John sa ating ipaliwanag. The word of life, ang salita ng buhay ay kinakailangan maihayag sa inyo. Manifestation po sa English yun. Means it is magnification o magbigay diin. To glorify, to magnify. A genuine experience with God is the magnification of the word of the gospel in our heart. Di ba? Pag nadama na ho natin yung bigay diin ng Diyos sa salita, yung ating pong puso ay nabubuhay. Kasi yung po ang salita ng buhay na ibinibigay sa atin. Kaya ang tanong, what happens when God speaks to you through our fellowship? Una, huwag muna yung fellowship natin sa isa't isa. Ang inuna po rito ni John ay our fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At ang fellowship ay hindi lamang yung hawakan ng kamay. Ang fellowship ay conversation. Pakikipag-usap sa Diyos at tayo. Kaya lahat ng totoong Kristiyano ay dapat nakikipag-usap sa Diyos because we have fellowship with God, God the Son, and God the Holy Spirit. Nakikipag-usap po sa atin. What happened? We have learned this, I think, long time ago, na i-share ko sa inyo. Maraming paraan ang Diyos nagsasalita sa atin. Minsan, hindi natin pinapansin. That's why we have no fellowship with God. Although God speaks through the Bible, hindi natin pinapansin na nagsasalita na siya sa atin. Kinakausap na. Minsan may mga taong ang hirap makinig sa Diyos. That's why the book of Revelation, the 7 churches, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Pakinggan na. Kasi maraming paraan. Nung Webes, tinalakay ho namin yun. Ulit, pinaalala ko lang sa kanila. Ang Diyos ay pwede magsalita sa atin sa pamamagitan ng prayer. Kaya sabi ko, pag nagpe-pray kayo, pagkatapos nyo mag-pray, huwag muna kayong tatayo. Pakinggan nyo muna ang Panginoon kasi magsasalita siya sa inyo. Yun ang fellowship. Tayo ho, pag nagpe-pray tayo, this we pray in the name of Jesus, Amen. Tapos tayo na, wala na. Teka muna, anak, may sasabihin pa ako sa iyo eh. Bakit ka tumayo kagad? Di ba? Pag may kausap ka, magsalita ka. Pero pagkatapos mo magsalita, hintayin mo dahil yung kausap mo, sasagot sa iyo. Even in our praise and worship, ginagawa ho dito ng mga ilang natin mga worship team. Pagkatapos ng worship, tatahimik po sila kasi gusto nilang marinig ang tinig ng Diyos. That is fellowship. Meron ba namang fellowship, isa lang ang nagsasalita, yung isa hindi? Kaya yun yung sinasabi ni John the Beloved. Nakakita namin siya, narinig namin siya, nahawakan namin siya, at kung ano yung aming narinig sa kanya, isi-share ko sa inyo upang kayo rin ay makabahagi kung ano ang sinasabi ng Diyos sa amin. Yun ang mali ng mga ibang Christian. Gusto natin tayo ang nagsasalita. Yung Diyos ayaw nating magsasalita sa atin. That's why after the prayer, tayo kagad tayo. Yun ang mali ng maraming Christian. Kaya sabi ko, pag nagpe-pray kayo, lalo na devotion, pagkatapos nyo mag-pray, huwag kayo magmamadali. Huminto muna kayo. Tumahimik kayo. Lord, speak for your servant. Listen, nakikinig po ako, Panginoon. Tapos tumahimik. Tingnan nyo, maririnig ninyo ang Diyos. Because that is the meaning of fellowship. Dito nga sa atin, tingnan nyo. Tayo nagka-fellowship tayo, kapwa-tao. Pagkatapos ng fellowship, labas kagad, walang kausap kahit sino. Anong sa palagay nyo? Ano nararamdaman nyo? Napakasuplada naman nun, ayaw tayong kausapin. Makasarili siya. See? And how much more to God? That's why God had a lot of means, maraming paraan ng Diyos para kausapin tayo. Through prayer, through Bible. Nakalagay ho yan sa 2 Timothy 3:16. All Scripture is inspired by God. Upang turuan tayo. The Holy Spirit, Romans 8:16. The Spirit of God beareth witness with our spirit. And saying, we are children of God. Nagsasalita. And Hebrews chapter 1 verse 3. In the last days, in these last days, God speak to us through His beloved Son, Jesus Christ. Di ba? Sa church, nagsasalita rin si Lord.
Kaya may fellowship po dito. Ako ho is one of the means. And God, Ephesians chapter 4, verse 11, and God gave some pastor, teacher, evangelist, prophets, to equip the church, to teach the church. Again, that is still the voice of God, the word of God, salita ng buhay ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Fellowship with one another. Tapos Romans chapter 1, verse 8, verse 10 and following. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kalikasan. Yung Romans chapter 1, verse 10, yun yung sagot sa mga taong sinasabi, paano naman yung mga taong hindi nakarinig ng Bible, hindi nakarinig ng pangalan ni Jesus? Taong bundok, tapos namatay. Ligtas ba sila? Ang sagot nun, Romans chapter 1, verse 10, 11, 12, 13. Sapat na raw ang kalikasan upang patunayan sa tao na merong Diyos, kaya't wala na silang maidadahilan. The nature, the creation of God speak to us. God speak to us. Pag tinignan mo lang ang bituin, ang buwan, ang araw, ang mundok, ang dagat, nagsasalita na ho ang Diyos through nature. Romans chapter 1, verse 10 and following. Yung ba? Romans chapter 1, verse 18 ho, ando doon din ho yun, hanggang 18 ho yun. Makikita ho ninyo. What else? Sa paanong paraan pa ang Diyos nagsasalita? Hindi lang ho natin ito naririnig. Pero ako, pinapaalala ho sa atin ni Apostle John, pakinggan ninyo. Kasi pag hindi nyo pinakinggan ang salita ng Diyos, wala kayong fellowship sa Diyos. Ikaw na lang nang ikaw ang nagsasalita, yung Diyos ayaw mo magsalita sa'yo, ayaw mo marinig ang tinig ng Panginoon. What else? Nature, problem. Lagi ko sinishare sa inyo yan. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng problema na ayaw natin pakinggan. Kaya ang dami natin problema eh. Hindi natin alam, Lord, bakit naman gano'n? Ang dami kong problema. Hindi, nagsasalita. Kasi anak, hindi ka nakikinig sa akin. Gusto kong pakinggan mo ako sa pamamagitan ng problema. That is the problem of Job. Di ba? Si Job ang bait. Pero pinahintulutan siya ng Diyos na napakaraming problema upang marinig ni Job ang tinig ng Diyos. Kaya sabi ni Job, naalala ho ninyo, dati naririnig ko lang ang patungkol sa iyo, pero ngayon, Panginoon, narinig ko ang tinig mo. Kaya kinakanta natin kanina. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Narinig ni Job ang tinig ng Diyos nung nagka-problema siya. Nung una, wala. Kasi ang bait ho ni Job. Ngayon pala, ang kasalanan ni Job, pinangahawakan na niya ang kanyang kabaitan. Kaya pinahintulot ng Panginoon magkaroon siya ng problema para malaman ni Job, hindi ang kabaitan mo ang mahalaga, kundi ang katwiran ng ating Panginoong Jesus. Tapos doon po, nag-repent po. Di ba si Job? Basahin ko sa inyo sample. Job chapter 36 verse 15. Job 36:15. God or He delivers the afflicted by their affliction and opens their ear by adversity. Sa Tagalog, para mas malalim. Ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanyang pananaw at pag-iisip. Kaya pinapahintulot ng Diyos yung ating mga problema upang buksan yung ating isip at makita natin ang pananaw ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Ganon tayo eh. Bakit kaya dami kong problema? Bakit ako nagkaroon ng sakit? Nagsasalita ang Diyos. May sinasabi ang Panginoon sa iyo. Kaya lang, hindi ho ganon ang reaksyon natin. Kasi hindi na ho tayo nakikinig sa Word of God. So, ang gagawin ng Panginoon, bibigyan ka nila ng problema para na marinig mo siya. Kaya karamihan sa atin, pag may problema, nagtatanong, Lord, why? Di ba? Lord, bakit nangyari ito? Siyempre, sasagot ng Panginoon. Para mabuksan ang iyong pag-iisip. Sa Psalms 119, verse 7,
Sabi ho roon, before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. So, minsan ginagamit ng Panginoon ang problema upang marinig natin ang kanyang tinig. Psalms 119, verse 71, it is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. That is the hard way. Na kailangan pa magka-problema kayo. Pero kung sumunod ka kagad sa Panginoon, nakinig ka, hindi na dadaan sa problema yan. Yun pong ibig sabihin. Even Saint Paul knows that. Remember, 2 Corinthians chapter 1, verse 9. Paul, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 1, ang dami kong pinagdaan ng hirap. Halos mamatay kami sa hirap at gutom. Daming problema ni Pablo. Pero sabi niya sa verse 9, that was to make us rely not, nangyari ito upang hindi kami magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay ng mga patay. O, di ba? Ang Diyos yun eh. Kaya si Pablo, naintindihan niya, Lord, bakit ang dami kong problema, halos mamatay kami? Ang sabi pala ng Panginoon, kasi anak, nagtitiwala ka na sa iyong sarili. Ngayon, ang aral ni Pablo, upang huwag kami magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos. Another, 2 Corinthians chapter 12, thorn in the flesh. Pray ng pray si Pablo, hirap na siya sa tinik sa laman. Remove this. Ang sagot ni Lord, ayaw. Why, Lord? To make you humble. Kasi Pablo, pag hinalis ko ang tinik mo sa laman, yayabang ka. Hindi ko aalisin ang problema mo para maging humble ka. Sagot ni Pablo, ay ganun po ba? Sige Lord, salamat po sa problema. Ngayon alam ko na, nagsasalita kayo sa akin. Kaya niyo ako binibigyan ng mga problema dahil mayabang ako, Panginoon. Ngayon tinuturuan niyo ako maging humble. Di ba? And so on and so forth. A lot of things God speak to us. Kaya lang hindi tayo marunong makinig. Nagkasakit ka na, natanggalan ka sa trabaho. Naghirap ka na, hindi mo pa naririnig ang Diyos. Akala mo galit sa iyo ang Diyos. Hindi. God loves you so much. Remember, we are disciples of our Lord. We are all learner. Matthew 11:28. Learn from me, for I am humble in heart. Mga tuto kayo sa akin. Kaya lahat ng ating problema ay pagtuturo ng Diyos, yun ay tinig ng Diyos. Grabe, no? Even in our worship, even in our social media, the signs of times, nagsasalita. Kaya ako nanonood ako ng international current event. Kasi baka sakaling marinig ko ang tinig ng Diyos. Nagbubombahan sa Middle East. Nagkakaroon ng tagtuyot sa Amerika. Nagkakaroon ng katakot-takot na lindol. Inihintay ko ang Diyos magsalita. Lord, what is the meaning of this? Kaya ako nagsishare ako sa inyo ng end time. Nadadama ko nagsasalita ang Diyos na malapit na niya tayong kunin. That is still the voice of God. Maraming paraan ang Diyos nagsasalita sa atin. Kaya ang Diyos, gusto ng Panginoon, yun ang sinishare ni Pablo. Kung ano yung aming nakita, kung ano yung aming narinig, kung ano yung aming nahawakan, ang siya naming ibinabahagi sa inyo. Ang aming fellowship ay hindi lamang kami, kasama namin ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, at kayo ang aming ka-fellowship. We must hear the voice of God. Kaya yung Bible, tinig na ho ng Diyos sa atin. Kaya lang maraming paraan ng Diyos nagsasalita. Magkaroon ka lang ng cancer, anong dama mo? Bakit kaya pinahintulutin? Lord, what is your message? Pakinggan natin. Ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Di ba, para tayo nung unang, hindi pa tayo Christian. Kilala lang natin si Jesus bilang tao. Kaya ang alam lang natin kay Jesus ay yung Pasko at mahal na araw, bilang tao.
Pero na naging Christian tayo, nagsalita ang Diyos sa atin, na si Jesus pala ay hindi lamang tao, si Jesus pala ay Diyos na totoo. Philippians chapter 2, verse 5 and following. Taong totoo, Diyos na totoo. Yun ang perspective natin. Kasi nung hindi pa ako Christian, talaga ang pagkakilala ko kay Jesus, tao lang. Pinapantay pa nga natin siya kay Maria, kay Jose, kay Pedro, magkakapantay sila. Kasi akala natin tao lang siya. Nung naging Christian tayo, yung Holy Spirit nagsalita. Anak, totoo, tao, nagkatawang tao ako. Pero Diyos ako, anak. Nung nakita ko yun, kininabuto, tumayo balahibo ko. Nung sinabi ng John, at kung wala ako, anak, walang malilikha kahit ano. Binakapan ng Colossians, binakapan ng Revelation. Kung wala ang Panginoong Hesus, walang tao. Kasi ang lumikha ng langit at lupa ay ang Diyos Ama, kasama ang Diyos Anak at Espiritu Santo. Doon ko lang nakita ho yun. It is the voice of God. Namanghaho ako. At yun ang sinishare sa atin ni John the Beloved. Koinonia. You must have fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Para mas lalo niyo siyang maunawaan at makilala. And remember, fellowship is a conversation between two parties. Hindi yung ikaw lang ang dada ng dada. Hintahin mo ang Diyos, magsasalita siya sa iyo. Ako, yun ang pinaka-importante. Ang dami natin masyadong sinasabi. Si Lord, isang word lang. Ay, satisfy na ho tayo. The Word of God. Yung sinasabi niya, the Word of life. Ang salita ng buhay ay nais ibahagi ni John the Beloved sa atin. Di ba? Kaya noong kilala natin si Jesus bilang tao. Ngayon, kilala natin siya bilang Diyos. Dual. Friends, basahin ko sa inyo ang Ephesians chapter 3, verse 14 and following, Tagalog. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Verse 17. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Yun ang isang paraan ng Diyos na pagsiyasat sa ating mga gawa. Kaya may bima judgment. Lahat ng ginawa nating tama at mabuti ay pararaanin ng Diyos sa apoy upang tignan kung ano ang motibo natin, bakit natin ginawa ang ating ginawa. Bakit tayo tumulong? Bakit ang bait natin? Ang sabi ng Biblia, dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Grounded in love. Grabe, no? Kaya sabi natin last Sunday, kung lahat ng ating ginagawang kabutihan, pagbibigay, pagtulong, ay hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, yun ay nasusunog. Fellowship din pala yun. Yun ang fellowship. Yung fellowship, mayroong pagmamahal, may pag-ibig. Nagfe-fellowship tayo hindi upang mag-away-away. Nagfe-fellowship tayo upang magmahalan. At syempre, kasama natin doon ang Panginoon. Tuloy natin sa verse 18. Upang lubusang maunawaan ninyo, yan na, yung kapahayagan ng Diyos. Upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Kasi wala po sa kalingkingan na nauunawaan natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero gusto niya, maunawaan natin gaano ka ba kamahal ni Lord. Sige nga kayo, ano sa palagay niyo, gaano kayo kamahal ng Panginoon? Gusto niyo ba marinig ang tinig ng Panginoon? Sasabihin sa iyo, anak,
mahal na mahal kita. Wow! Ang ikli ng word, pero nagbibigay buhay. Anak, mahal na mahal kita. I pray to God, marinig niyo yun. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Friends, the word fellowship, koinonias in Greek word, fellowship with God and man is the point of Christianity. Kaya tayo naririto. Tinipon tayo ng Panginoon. Una, upang makipag-fellowship sa Diyos. Ikalawa, upang makipag-fellowship sa isa't isa. Ewan ko, nararamdaman niyo yun. Ako, tuntua ako pag nakikita ko kayo. Lalo na pag sa service, nakikita ko, nag-usap-usap. Tuntua. Sabi ko, natutuwa si Lord. Dahil nagmamahalan sila, nagsisharean sila, nangingitian sila. Nagpapalakasan sila, nagpapaalalahanan sila. That is fellowship. Somehow, sa fellowship na yon, makakarinig tayo ng tinig ng Diyos through our brethren, sa ating kapatiran. That's why, even the prayer of our Lord Jesus in John 17, God created you so that you would know and experience His love for you. Pag binasa ho ninyo ang John chapter 17. Kasi pag wala tayong fellowship sa Diyos at sa ating kapwa, friends, Christianity is boring. Walang kakwenta-kwenta ang church, ang fellowship. Wala. Pupunta ko wala nang kausap. Wala mo nang mapansin sa akin. Pero ikaw, pumansin ka rin. Hindi ko man lang narinig ang tinig ng Diyos. Walang fellowship. Boring. Pero nilikha tayo ng Diyos for fellowship with Him. Gusto ng Panginoon, kaya niya nilikha ang tao upang ang tao ay makapag-fellowship sa tao. Even in the book of Genesis, remember? Si Adan at Eva, hindi lang sila ang dalawang fellowship. May fellowship sila sa Diyos. Kada umaga, nagpe-fellowship sila dun sa hardin ng Eden. Nag-uusap sila. Fellowship po yun. Kaya lang nung nagkasala ang tao, nawala ang fellowship ng tao at ang Diyos. Namatay ang tao. Physically, meaning separated from God. Kaya nagkasala ang tao, ang Diyos patuloy pa rin gusto silang abutin. Adan, nasaan na kayo? May fellowship tayo eh. Bakit kayo nagtatago? Yan na. Nahihiya na ho sila. Kaya yung kasalanan, yun po ang nagpuputol sa fellowship natin sa Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, araw-araw may fellowship tayo sa Kanya. Kaya araw-araw tayo nagpe-pray. At kung sa prayer, hindi mo marinig ang tinig ng Diyos, God will use problem. Gagamit siya ng problema. Marinig mo lang siya. God will do anything. Just let you hear His voice. Ang bait ng Panginoon, hindi niya tayo papakawalan. Sana marinig natin ng Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo. Pero sa akin, sana hindi na in the hard way. Biblia pa lang dapat naririnig na natin ng Panginoon. Prayer pa lang dapat naririnig natin ng Panginoon. That's why yun ang advice ko sa inyo. When you pray, please, after your prayer, matapos mong sabihin ang lahat ng inyong sinasa loob, tumigil ka muna at patuloy ka, huwag ka muna alis. Hintayin mo ang Panginoong Jesus magsasalita sa iyo. Kaya hindi natin napapansin yun. Ako rin nung baby Christian pa ako, ganun din ako. Tapos ka mag-pray, in Jesus' name, Amen. Alas na ako. Hindi, ako nagsalita, si Lord hindi nagsalita sa akin. Paano nga umalis ka kagad? O di pa paano yung salita ng Diyos na bibigay sa iyo, gagamitin pa niya yung problema para marinig mo siya. Ay, nako. Di ba? So ang Diyos, gustong-gusto niya tayong makausap. God wants to have fellowship with us. But sometimes we have no time to have fellowship with God. Ayaw natin makapag-fellowship. Lalo na kung tayo ay nagkakasala. Because sin hinders our fellowship with God. Just like in the Old Testament, Adam and Eve. Mantakin mo, Diyos na ho ang lumalapit sa tao. Ang tao nagtago. Because of sin.
St. Augustine once said, "You have made us for yourself." Tama po siya. And our heart is restless until it finds its rest in you. Alam po ni St. Augustine yun. Nilikha po ninyo ako, Panginoon, para sa inyo. At ang aking puso ay walang kapayapaan, malibang makasumpong ako ng kapahingahan sa iyo. Doon lang ako panatag. Sana ma-express, maipaliwanag ko ng tama. Sabik na sabik ang Diyos makipag-fellowship sa ating lahat. Individually, not as a group. Ito dito, dinidil na ho tayo ni Lord. Pero pag uwi nyo sa bahay, ang Diyos gusto one by one. Anak, pwede ba makipag-fellowship sa iyo? Pwede ba kitang makausap? Lord, marami pa akong gagawin eh. Ayan na. Pero yun ang gustong-gusto ni John ibahagi sa atin. Gusto ko narinig namin, nakita at nahawakan, maibahagi namin sa inyo upang ang fellowship ninyo sa Diyos ay maging ganap. Yan na. Friends, the greatest things in life are not things or money. Kaya minsan abala tayo sa paghahanap buhay. Akala natin ang pera ang pinaka-importante sa buhay ng tao. The Bible says in Ecclesiastes chapter 4, verse 6, "It is better to have only a little with peace of mind than be busy all the time with both hands trying to catch the wind." Grabe, no? Totoo yun. Ang tao abalang-abala sa trabaho para yumaman, mag-impok ng maraming kayamanan. Pero sabi ho ng Ecclesiastes, King Solomon, kahit konti lang ang kayamanan mo, okay lang. Ang mahalaga, may kapayapaan ka naman sa puso. Yeah? Then, be busy in all. Kasi, kaya hindi na ho tayo, wala na tayong time makipag-fellowship kay Lord. Kasi busy na ho tayo sa negosyo. Kaya maaari lang sasagutan, Lord, pasensya na, wala akong time makipag-fellowship sa iyo. Busy po ako, Lord. Meron pa akong negosyo. Tatabaho pa po ako. Ipon siya ng ipon. Kaya yung mga tao ayaw nila maghirap. Hindi nila alam, pag namamatay na siya, by the way, lahat ng taong namamatay, hindi na ho iniisip kung may pera siya o wala. Lahat ng taong namamatay, isa lang ang iniisip. Saan kaya ako pupunta? Langit o impyerno. Hindi na niya iniisip kung may impok siya o wala. Di ba sa Bible, nandun, impok ka ng impok, ngayong gabi kukunin ko ng buhay mo. Saan mo ngayon ilalagay yan? Kaya lang ang tao habang nabubuhay, iniisip pera. Sige, magpayaman tayo, magpayaman. Yung fellowship kay Lord, wala muna yan. Busy tayo eh. Sometimes even Sunday, na makipag-fellowship tayo kay Lord and the church, ayaw na ho natin, mas inuuna natin yung kikitain natin sa negosyo. How about that? Pag namamatay ka na, hindi mo na iisipin kung may pera ka, wala. Isa lang iisipin mo. Langit kaya ako, impyerno. Yeah. Hindi na ho nila isipin yun. That's why nobody ever asks for things in the final moments of his life. They always ask for people. Lagi ho nilang hinahanap ang fellowship sa tao. Because eventually, everyone learns that life is all about relationship or fellowship. Tandaan nyo, ang ating buhay, life is always about fellowship and relationship. Kaya yung fellowship, doon pumapasok ang relasyon. Una sa Diyos, ikalawa sa tao. Friends, life is not about achievements, accomplishment, or acquiring more things, wealth, and money. Life is about relationship or fellowship with God and with man. Yun ang importante sa buhay. May relasyon ka na sa Diyos, may relasyon ka pa sa kapwa. Hindi yung ang dami mo mga pera, wala ka namang relasyon sa kapwa mo, wala ka namang relasyon sa Diyos. Aanihin mo yan. Yun sabi ng Bible, talinhaga ng Panginoon, the book of law. Saan mo bibigay yung kayamanan? Ilang ko na, marami na kayo. Puno na, wala na akong paglalagyan. Magpapagawa ako ng panibagong lalagyan. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, yan, mayaman ka na, kumain, matulog ka na. Tapos nagsalita ang Diyos. Hangal, sa gabing ito,
kukunin ko na ang buhay mo. Saan mo ngayon ilalagay ang iyong mga pinag-iimpok na kayamanan? Tapos na. Wala siyang pakialam. Wala siyang fellowship sa Diyos. Wala siyang fellowship sa kapwa niya. Ang mahalaga sa kanya, yung fellowship niya, sarili niya. Friends, that is why we have church. That's why we have family. Natin ang ginawa ko ng first Christian, sa Acts chapter 2, verse 42. Ito yung the fellowship of the believers. Ano ba ginagawa ng mga unang mananampalataya nung nagbukas si Lord ng church? Acts chapter 2, verse 42 and 43. Ito. And they devoted themselves, sa ibang lingwahe, they continued. Ibig nagsimula at pinagpapatuloy. Pero dito, sa NSB, they devoted themselves to the apostles' teaching. Apostles' teaching is Bible. Nagpatuloy sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos and fellowship. Koinonia. To the breaking of bread, yung ginawa ni Lord sa cross of Calvary, ginugunita nila, and prayers. Ulitin ko nung nagsimula ang church Lord, they continually devoting themselves to apostles' teaching, Bible, fellowship. They continued in fellowship, koinonia. Yung fellowship, hindi lang ito sa isa't isa. Kasama, sa fellowship po, hindi pwedeng hindi kasama ang Diyos. Once we have fellowship, God must always be at the sentro ng ating buhay. Kasi pag may fellowship tayo at hindi natin sinama ang Diyos, inuulit natin ang pagkakamali ng Tower of Babel. Naalala nyo, ang Tower of Babel, nag-may fellowship din sila, meron silang oneness, nagkaisa sila, magtayo ng, come let us build for ourselves a city whose top will reach into heaven. But they did not include God. Hindi nila isinama ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Bakit kayo nagpe-fellowship na hindi niyo ako sinasama? Guguluhin ko kayo. Kaya bumaba ang Diyos, nagkaroon ng iba't ibang wika. Nag-away-away po sila. Kaya sabi ko sa inyo, even in fellowship, God must always be included in our fellowship. Nakakahiya mag-fellowship tayo rito na hindi ho natin kasama ang Diyos. Kaya lahat ng fellowship may prayer. At pinag-uusapan si Lord. Kasi pag hindi ho, sabi dito kanina, nag-gather ho tayo rito. Tapos nagkaroon lang ho tayo ng kwentuhan, barkadahan. Nagpatawanan tayo, nagkakalokohan po tayo. Hindi naman sinasama ang Diyos. Anong sa tingin nyo? Matutuwa kayo? Is that a fellowship? No. Akala nyo lang, masaya kayo. Pero ang Diyos nalulungkot. Dahil sa inyong pagkakwentuhan, hindi nyo sinasama ang Diyos. That is another Tower of Babel. Kaya ang sarap mag-fellowship sa church kung kasama si Lord. Kaya sinisimula natin sa prayer, and then the Word of God, and then encouragement to glorify God. Kasi, friends, even in family, pag hindi natin sinama ang Diyos sa pamilya, ang pamilya nasisira. Lahat po, aral po yan sa atin ni Lord in Genesis chapter 11. Tower of Babel. Come, let us build for ourselves. Yung nakakatakot yung ourselves. Magtayo tayo ng sarili natin pamilya. Tayo lang. Huwag natin isama ang Diyos, tayo lang. Ay, babagsak ko yun. In a family, pag nagtatayo ng pamilya kasama ang Diyos, even in marriage, kaya ang mga tao pag nag-aasawa, sinasama ang Diyos. Kaya nga may kasalan. Ngayon, kung nagpakasal ka, ayaw mo isama ang Diyos, Tower of Babel yun. Nakakita ba kayo ng kasalan na hindi binanggit ang pangalan ng Diyos o ng Panginoong Hesus? Kaya ang ganda ng kasalan, magpakasal tayo, pero isama natin si Lord, hilingin natin siya magbabasbas sa atin, siya magtatali ng ating pag-ibig para mas maganda ang ating pagmamahala. Diyos ho yun. Kaya ang pagtatanan ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya yung mga nagtatanan,
Gumagawa sila ng sariling pag-ibig na hindi sinasama ang Diyos. Ano resulta? Wasak na pamilya. Yeah. Sino may kasalanan? Doon pala nagsasalita na ang Diyos, anak, sa susunod na gagawa ka ng pamilya, isama mo ako. Hindi ka magtatagumpay pag hindi mo ako sinama. Kaya dito sa Pilipinas, ang daming kabataan nagtatanan. Ang pinangahawakan lang nila, pagmamahalan. Nagmamahalan po kami, nanay. Oo nga, hindi masama magmahalan. Pero isama niyo naman ng Diyos. Para ang Diyos ang magbabasbas sa inyong pag-ibig. Pag hindi, masisira ang buhay ng tao. Tama ang Acts 2:42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, koinonia, to the breaking of bread and prayers. And ito yung nang resulta. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Kung tinuloy-tuloy pa natin yun, at ang mga tao ay sinuportahan ang church ng pinansyal at ng pagkain. That's why koinonia is the Greek word. It refers to sharing of life or a partnership. Nag-share po sila. Sa Biblia, ang kahulugan po ng koinonia, it is a holy covenantal fellowship. Fellowship, association, community, or joint participation. Its origin is Greek word koinonos, which means partner, sharer, and companion. Kaisa. Fellowship po yun. Friends, fellowship is more surface level, friendly relationship, while koinonia is full, intimate unity. Unity along God. At huwag na ho natin uulitin ang Tower of Babel. Kaya ang Panginoon, nakakatuwa. So, inaaral ko kagabi, sabi ko, Lord, napakabuti niyo po sa amin. Gustong-gusto niyo kami makipag-fellowship sa inyo. That's why fellowship is the heartbeat of our congregation in this church. We have fellowship. Kaya ang sarap nakikipag-fellowship tayo sa isa't isa. Kasi yung bawat isa sa atin, may fellowship kay Lord. Sige, subukan niyo makipag-fellowship sa hindi Christian. Madadrayo ko kayo. Ang sarap makipag-fellowship pag Christian ang ka-fellowship niyo. Kasi yung Jesus in me and Jesus sa inyo, nagtutugma, nagkakaisa. Simply stated, it is life of the church family. Di ba? Yung mga taong ito naka-fellowship ko, Pastor, mahal na mahal nila si Lord at na-enjoy nilang isa't isa. Masarap makipag-fellowship sa mga kapatiran dahil mahal nila si Lord. Pangit makipag-fellowship sa taong hindi nagmamahal sa Panginoon. Ako ayoko makipag-fellowship sa mga taong ayaw magmahal sa Panginoon. Because my spirit and my soul loves the Lord very much. Kayo, enjoy ba kayo kung ang ka-fellowship nyo hindi Christian? Hindi nila mahal si Lord. Tapos nagpe-fellowship kayo sa kanila. Ano kaya maging resulta nun? Hindi nyo maririnig ang Panginoon. Listen to that. The noise level, yung sa atin dito, nagpe-fellowship po tayo. Because we know, lahat tayo ay may fellowship sa ating Panginoon. Friends, the test of a church, which is love, hope, and faith, the first mark of true and living church is fervent love for God. Yung po pinaka-test sa church, even in this church. Ang prayer ko kay Lord, number 1, lahat tayo nagmamahal kay Lord ng taos-puso. Mahal niyo ba si Lord? Amen, lahat. And fellowship. Kung mahal natin si Lord, makikipag-fellowship tayo sa Kanya. Kasi si Lord, mahal tayo, kaya nakikipag-fellowship sa atin. Second, the financial status of the church, they support the church financially. Yung po yung nakakalagay sa Acts 2, 42, 43, 44, 45, 46. Tuloy-tuloy po yun. Dahil mahal nila si Lord, sinusuportahan nila ang church. Yung mga nagbenta ng bahay, ng lupa, ng property, tapos binigay po sa church para ang church maitayo, maipagpatuloy. That is fellowship. That's why in this church, we have our tithes and offering and love gifts and pledges. Dahil meron tayong fellowship sa Diyos, yun na nagpapatunay mahal natin si Lord. Ngayon, kung hindi tayo sumusuporta dito, paano mapapatunayan mahal natin si Lord?
kung hindi ka sumusuporta sa church. Kasi pag binasa niyo ang Acts chapter 2, sila nga ho nagbenta pa ng bahay, ng lupa, ng property. Because they love the Lord. Di ba? They support the church financially. Kaya meron tayong tithes and offering. Pag may tithes and offering, masaya tayo. Lord, ako gusto ko po, Lord, makasuporta. Maging bahagi ako, Lord, ng inyong gawain dito sa Malolos. Para magpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Magpatuloy kami mag-gather, mag-awitan. Kaya kahit gaano kamahal, pinapatos natin. Kasi hindi maikukumpara sa pera ang ating relasyon sa Diyos. Ang mahal naman ang binabayad nyo dyan. Kayo na nagpagawa, kayo pa nagbabayad, 55,000 a month, bukod pa sa kuryente. Ba't ang mahal? Ang sagot huron, hindi kayang tumbasan ng salapi ang nararanasan namin pakipag-fellowship sa Diyos. Kung nanghihinayang tayo sa pera, sa ginagastos natin sa pakipag-ugnayan sa Diyos, ginagaya natin si Judas. Alala niyo si Judas? Yung babae si Maria, binasag yung mamahaling pabango, nilagay sa paanan ng Panginoong Isus. Sabi ni Judas, sayang. Bakit mo, pinahid mo lang sa paanan ng Panginoon, sayang, mahal-mahal niyan. Oh. Ayaw ni Judas makipag-fellowship kay Lord. Pinanghinayangan niya ang pera na pinampahid sa paanan ng Panginoon at buhok para maging mabango. Pinuri ng Diyos si Maria, pero nagalit si Judas. Kaya ako kapag may taong nanghihinayang na ang mahal na binabayad natin dito, naaalala ko si Judas. Ganyan din si Judas, nanghinayang. Pero tayo kahit gaano kamahal, makapilin lang natin si Lord sa fellowship. Walang sinabi ang pera. Pera lang yan. That's why we give in our tithes and offering. Love gives, pledges. Kasi gusto natin magpatuloy ang pakipag-fellowship natin kay Lord at sa isa't isa. Hindi ho kayang bayaran ng pera. Bakit kaya si Judas? Mas mahal ang pera kaysa kay Lord. Know why? Because Judas had no relationship with our Lord Jesus. Wala siyang relasyon. Remember? Pag binasa ho ninyong Biblia, not a single name, ni minsan hindi tinawag ni Judas ang Panginoon as Panginoon. Ang tawag niya, Guro. Kaya ako wala rin akong galang sa mga tao pag hindi pinarangalan ang pangalan ng Panginoon. Minsan may mga tao ang tawag, ay si Jesus o si Jesus. Sabi ko, walang respeto ito. Ako hindi ko magawa yun eh. Ako pag binabanggit ang pangalan ng Panginoon, nilalagyan ko ng Panginoong Jesus. Ayokong tawagin lang siyang Jesus. Gusto ko may paggalak ang Panginoong Jesus. Ba't ayaw natin igalang? Dahil sa tao, okay lang yun. Si Marcos. Pero paggalang mo yan, ang Pangulong Marcos. Nilalagay mo yung kanyang posisyon. Ang Panginoong Isus. Kaya pag may mga tao nagkikwento tungkol sa Biblia, ang tawag sa Panginoong Isus, Jesus lang, yung taong ito walang kagalang-galang sa Diyos. Halata ko siya. Wala siyang relasyon. Naaati mo ba yun? Babanggitin mo ang pangalan ng Panginoong Isus, walang Panginoon. Jesus lang ang tawag mo sa Kanya. Ano siya, kapantay mo? Tatapatin ko kay Eben, pag nagtatype ako pag may kinukopya ako ng mga article o sa Bible dito, pag yung pangalang him o he, small h, buburahin ko yung small, papalit ako ng capital H. Kasi sa akin, emphasize ko ho yun. Hindi siya pangkaraniwan. Siya ay Diyos. Ginagawa kong capital lagi ang pangalan niya. Hindi small letter. Conviction ko ho yun. At masaya akong ginagawa. Kaya ako matagal. Pag nag-aayos ho ako, kinukopya ko yung mga, tapos pag sabing, and he, but small h. Dapat dito capital. Kasi si Lord yun eh. Yeah. Conviction ko yun. At dama ko, natutuwa si Lord. Kasi pinapahalagahan ko ang kanyang pangalan. Huwag natin siyang mamalitin.
That's why the first mark of true living church is fervent love for God. Mahal na mahal natin siya. Ikalawa, the second is the financial status of the church. They support the church. Yun po yung Acts, I'm referring to the book of Acts. And thirdly, is the ability to endure suffering, being willing to suffer or sacrifice for another proves the genuineness of love or their fellowship. Pag mahal po natin si Lord, kaya po natin tiisin ang lahat ng bagay. If you love God. Diba, na Philippines yun eh. Kaya kong tiisin ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo sa Panginoon na nagpapalakas sa akin. That's why sa gitna po ng kahirapan ay gumagawa ang Diyos ng tunay na relasyon ng may pagmamahal. That's why in 1 John chapter 1 verse 3, indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kaya ang fellowship kasama ang Diyos, hindi lang tao. Gusto ko yung sinabi niya, indeed, talagang diniin, indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. 1 John 1:3. That we may have fellowship with the Father. It means that dapat po nararanasan natin ang Diyos sa ating buhay. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. O, di ba? Diyos ho yun. God is faithful by whom you were called. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin. You were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Gusto ng Diyos may fellowship tayo kay Lord. 2 Corinthians chapter 13, verse 4. 14. 2 Corinthians 13:14. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. O, diba? Father, Son, Holy Spirit. Fellowship, koinonia. Yung pala yung nais ng Panginoon. Makipag-fellowship tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kasi ang Diyos, dun siya natutuwa. That's why we must always pray, worshiping God, loving God. Doon lang ho natin maririnig ang ating Panginoon. Kaya yung binigay ko sa inyo sa Acts chapter 2, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. I will end with this. Friend, it is a divinely intimate, holy unity between believers and the Lord. Gusto ko ng Panginoon yun. And God made us to crave relationship. Lahat po ng Kristiyano, sabik sa pakikipagrelasyon, una sa Diyos, ikalawa sa kapatiran. Ang tanong, pag nakikita nyo ba ang inyong kapatiran, excited ba kayo dito sa church? Are you happy to see your brethren? Ako, pag nakikita ko, tuwa ako eh. Kasi alam ko, mahal kayo ni Lord eh. Lord, ito na naman po kami, ang mga anak ninyo, magtitipon kami sa inyo. Gutom ho tayo sa fellowship. Huwag ho natin sarilinin ang ating buhay na wala tayong kapwa-tao. Friends, kaya hindi pwedeng mabuhay ang Kristiyanong lone ranger. Ibig sabihin, yung Kristiyanong wala siyang kapatiran. Siya lang. Basta't ako, nagpipray ako sa bahay mag-isa. Sumasamba ako mag-isa. Mag-isa ka. But you have no fellowship with God. Paano mo malalaman na tama ka? Sinong sisita sa'yo pag mali ang buhay mo? Sino tutulong sa'yo pag nagigipit ka? Kayo ko, sarili ko. Yan ang pride mapasok. Friends, we need each other. Nakalagay ho yan sa Corinthians. That's why koinonia is important to Christian lifestyle. This is our condition of fellowship, the path to eternal life according to St. John. First, to love God. Second, to love our neighbors as ourselves. Ito sabihin, I will end with this scripture. 1 Corinthians chapter 12, verse 21. Kaya kailangan natin ng fellowship. The eye cannot, Second, 1 Corinthians 12:21. The eye cannot say to the hand, I do not need you. And the head cannot say to the feet, I do not need you.
There should be no division in the body, but that each part should have equal concern for each other. And one part suffers, every part suffers in it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now, you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Kaya kapag nakarinig ako ng problema sa inyo, malungkot ako. Pag nakarinig ako ng tagumpay sa inyo, masaya ako. Because I'm a part of this fellowship. Ganyan din tayo. Meron tayong pakialam o pagmamalasakit sa ating kapwa. Because that is the main goal of God toward His people. First of all, that we must have a relationship, fellowship with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Second, we must have fellowship with one another. And I pray to God, friends, that you might hear the voice of God through our fellowship. Dito pa lang po, naririnig na natin ang tinig ng Diyos. Sana, pag narinig natin ang tinig ng Diyos, sumunod po tayo. Para wag na ho padaanin sa problema. Kasi pag hindi pa ho natin narinig ang tinig ng Diyos, sa iba't ibang paraan, God will use problem. At mas lalong, it is the hard way. Mas mahihirapan kang pakinggan. Ang dali lang makinig kay Lord. Ako sarap eh. Mag-pray ka lang ng taimtim. Tapos sinigil ka, makinig ka. Naku, maniwala ho kayo. Magsasalita ang Diyos sa inyo. Sa akin ho, ganun. Minsan nga, literal na voice eh. Hindi lang small voice eh. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo. All I can say is, our God is faithful. He wants to have fellowship with us. Let us give our heart to Him. Let us please bow down in prayer. Heavenly Father, maraming salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Inihayag niyo sa amin, Ama, ang totoong pag-ibig niyo sa amin na walang kapantay. Na walang sino mang nagmahal sa amin tulad ng pagmamahal ninyo, O Diyos. Ama. Salamat sa inyong mahal na anak na si Jesus, na aming nararanasan ang inyong pag-ibig. Ang masaganang habag at biyaya po ninyo ay aming tinatamasa. Ama, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang matuto kaming makinig sa inyong tinig, lalo na sa antas ng pananalangin, sa antas ng pagbubulay-bulay ng inyong salita. Kung kinakailangan sa problema, marinig po namin ang inyong tinig. Nais namin sumunod sa inyong kalooban, matanggap ang inyong mensahe sa amin, sapagkat kayo'y napakabuti at napakabait sa amin. Mapagpasensya at di madaling magalit, mahabagin at mapagpatawad. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya ninyo at grasyang ibinubuo sa amin. Ang Eastern Light Ministries na ito na inyong itinatag, Panginoon, kayo ang pumili sa amin, Ama. Naririto kami upang kayo ay parangalan at pasalamatan. Ama, ilagak sa amin ang pananabik sa pakipag-fellowship sa inyo at sa aming kapwa. Isama niyo kami, Ama, sa inyong palatuntunan dito sa lupa. Tanggapin niyo rin po ang aming handog na ikapu, love gifts, and pledges, and tithes, and offering. Upang maging kabahagi kami. Panginoon, hindi matatawaran ang nararanasan namin sa inyong presensya sa iglesyang ito. Hindi kayang maihambing sa anumang salapi, sapagkat kayo ang pinakamahalaga sa aming buhay. Tanggapin niyo po ang aming handog na ito ng may sakripisyo at may pagmamahal. Ingatan niyo ang bawat isa at pagpalain niyo sila. Naway dinggin niyo po ang kanilang pananalangin at patuloy po kaming makipag-fellowship sa inyo, O Diyos. Salamat po, maingat naming ibinabalik sa inyong lahat ng papuri, ang karangalan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.